Welcome to Donmar TV News Channel. Kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara na patay na ang convicted drug lord na si Vicente C. dahil sa iba't ibang karamdaman. Kabilang si Vicente C. sa mga tumestigo laban kay Senator Laila de Lima sa mga kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa Bilibid. Ngunit natapos na nito ang kanyang testimonya sa mga kaso ng senadora, kaya naman naniniwala si Secretary Guevara na hindi makaapekto ang pagkamatay nito sa prosekusyon ng mga kaso. Inaasahang isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi bilang bahagi ng protocol. Aminado ang kampo ni Senador Laila de Lima na isang hamon sa kanila ang mga kasong kinakaharap sa kanyang karera sa politika. Ayon sa abogado nito na si Attorney Bonnie Tacardon, isinusulong pa rin kasi ng kampo ng senadora ang pagtakbo nito sa darating na halalan. Ito ay kahit na nasa kulungan pa rin ang mambabatas. Sa ngayon, sinisikap ng mga abogado ni de Lima na tapusin ng mas maaga ang dalawang kaso nito kaugnay ng illegal na droga. Ayon pa kay Attorney Tacardon, sa susunod na taon pa nila inaasahang madidesisyonan ang isang kaso nito, partikular na sa Branch 205 ng Muntinlupa RTC. Nakahanda kami na magpresenta ng aming mga ebidensya na magpapatunay na si Senator de Lima ay inosente sa mga paratang sa kanya na siya ay involved sa drug trafficking sa loob ng New Bilibid prisons. At hindi na ang lahat ng aksyon namin ay hindi naman namin ginagawang dependent sa pag-alis o sa pagbaba ni President Duterte sa kanyang posisyon. Samantala, ang isa pang kaso na kinakaharap nito ay wala pang katiyakan kung kailan magkakaroon ng resolusyon. Sa kabila nito, naniniwala si Tacardon na may pagnanasa pa rin ang mambabatas na tumakbo bagamat hindi niya pa ito sinasabi ng personal. Yan ay isa sa mga bagay na tinatantya, siguradong tinatantya ni Senator de Lima pag nag-decide na siya eventually na tumakbong muli sa pagkasenador. Kami bilang mga abogado, ang magiging tungkulin na lang namin, obligasyon namin yan is with this development, ihanay na, tuloy-tuloy ng pabilisin na lang kahit papano yung proseso ng paglilitis. Ang hangarin umano ng senadora ay mapabilis ang kanyang kaso dahil naniniwala silang wala itong kasalanan. Napag-uusapan at busy lang talaga kami ngayon kasi lately talagang nakapokus kami mismo sa kaso niya. Pero napag-uusapan na ng ibang mga grupo ang muling pagtakbo ni Senator de Lima bilang senador. Sa ilalim ng batas, hindi naman pinagbawalan na tumakbo ang isang nakakulong na individual, lalo na kung hindi pa naman ito nahatulan. Halimbawa sa mga nakakulong na nakatakbo pa rin sa halalan ay sina dating Pangulong Joseph Estrada at former Senator Antonio Trillanes IV. Sa katunayan, nagpahayag na rin si Trillanes na tumakbo sa eleksyon bilang isa sa mga nominado ng isang bayan koalisyon. We have reached a new level of murderous policy in this government. I am not discounting the possibility that this so-called riot is Malacanang's way of sending its messages to prisoners who refuse to implicate me in the Bilibid drug trade as part of Aguirre's and Malacanang's teleserye drama projecting me as the Bilibid drug queen. Gawa-gawa lang anyang storya na nagsasabu ang mga preso bago ang riot, tulad ng mga storya ng mga umunin laban at napatay na drug addict sa Oplan Tokhang ng gobyerno. Desperado na kasi anyang Malacanang kaya gumagamit ng umunin mafia tactics at gangster-style operations. It makes this government an assassin state, a state that promotes murder and summary execution as policy and as weapon against its perceived enemies. Imposible anya itong mangyari dahil nasa loob na ng maximum security ang mga preso na kontrolado ng PNP Special Action Force. Katunayan, may mga impormasyon siya na tinorture at iniipit ang mga bilanggo para idiin siya sa kaso. Kabilang narito si GB Sebastian na ginamit na asset noon ng gobyerno para makakuha ng impormasyon sa loob ng Bilibid. Nakatanggap raw siya ng forwarded text messages mula sa kanyang mga source kung saan kinukumbinsi si Sebastian ng misis nito para tumestigo laban sa kanya dahil iniipit na rin sila ng gobyerno. Matigas JB, ayaw maglay versus D5. D5, that must be me. They have to do something soonest to provide protection. Although the same day, September 22, from my same source,
JB and wife business and bank accounts threatened. Negos underway. Was advised to cooperate with lawyer assistance. Period. Hindi na napigilan ni De Lima ang emosyon dahil pati raw ang kanyang dating PSG guard na si Junel Sanchez na inakusahang bagman niya, pinipilit na rin pumirma sa affidavit para idiin siya sa kaso. Pati raw ang mga dating staff, hinaharas na rin ng gobyerno. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit. Inaapi. Tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards. They're fools. And they're liars. That is the bunch of officials that we have now. Ang paghingian niya ng sorry ng Pangulo kay Pangasinan Congressman Amado Espino ay katunayang inimbento lang nito ang drug matrix na nag-uugnay sa kanya sa illegal drugs operations. Tama na po! In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako, hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at saka sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo, iba-iba na yung istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo. Kahit magsorry pa raw ang Pangulo, hindi na maibabalik ang mga buhay na winasak nito dahil sa operasyon laban sa droga. Hamon pa rito sa Pangulo, arestuhin na siya at ipakulong. Sino mga susunod nilang gigipitin? Sino mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga privacy ng mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nilalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalhan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi proprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. Hinala naman ng ilang senador, si Sebastian lang ang target ng riot para patahimikin umano sa posibleng nalalaman sa operasyon ng iligal na droga sa NBP. Ayon kay Senador Vicente Soto, questionable ang timing ng riot sa NBP na naganap sa harap ng ginagawang investigasyon sa operasyon ng iligal na droga. Imposible rin anya nakagagawa ng DOJ ang insidente dahil mas pabor silang buhay na domestigo si Sebastian sa pagdinig ng Kamara. So, a lot of motives can be imputed on any of these people and the incident itself, no? But until we know the real score and what really happened, siyempre hindi natin maaalis na nagkaroon ng maruming isip na may mga taong may mga tao na gustong patahimikin si JB Sebastian at saka yung tatlong mga drug lord na kasama. Iginit naman ni Senador Manny Pacquiao, dapat magsagawa ng malalimang investigasyon ang National Bureau of Investigation at PNP staff para malaman ang ugat ng riot. Bagamat marami na anyang lumulutang na magkakaibang anggulo, kailangan ng full-blown investigation para mapapanagot sa batas ang may pakanan ng karahasan. Maging witness, makuna ng ebidensya, pinatay. So, pwedeng connection ito sa investigasyon dito sa lower house at saka sa Senate yung mga illegal drugs.
Naghain na ng resolusyon si Senador Antonio Trillanes para paimbestigahan ang nangyaring riot sa Bilibid. Kasama sa posibleng ipatawag sa ikinakasang investigasyon ng Senado ang mga opisyal ng PNP Special Action Force at ang mga nasugatang high-profile inmates.